Culex? Yes, pwede bang practice tayo, Admin Rich, ano? Practice tayo. Pag sinabi kong Sara Duterte, sabihin nyo, impeach! O yan, Pag sinabi kong impeach, Sara Duterte. Nandiyan na pala ang ating mga kasamang Magdalo Party List. Yan! Acknowledge po natin the Magdalo Party List. Mamaya, nandito si dating Senador Antonio Trillanes. Diba? Maganda talagang nagsasama-sama mga Pilipino, di ba? Yan, walang kulay-kulay ito. Sabi ko nga mga kababayan, nung ako'y nagla-live sa aking page, may nagsasabi, may kasama ba kayo dyan na medyo kumakaliwa? Ang sabi ko naman, wala po dito kaso, kumakaliwa ka o dito ka lang sa kanan. Wala pong kaso yan. Basta iisa ang ating adhikain to impeach Sara Duterte! Sara Duterte! Impeach! Sara Duterte! Sara Duterte! Impeach! Sara Duterte! Oh, di ba? Nagkakaisa na tayo. Mamaya darating din. Kung may kanan, may kaliwa, may sentro. Darating si Congresswoman Fran Castro. Oh, di ba? Nagsasama-sama na tayo para mawala na yung impacto. Kung dati nung panahon ng eleksyon, tayo'y nagbabardagulan at nag-aaway. Ngayon po ay isa-set aside natin yan. Matured na po tayo, di ba? Okay. So naniniwala ba kayo dyan? Yes. Mga kababayan, matured na tayo. At ang layunin natin ngayon ay alisin sa katangkulan ang isang vice-presidente na wala namang karapatan na maging vice-presidente dahil siya ay Magnanakaw! O mamaya, paano pa lang yan? Intro pa lang to, no? Oo. Admin Rich, pakilala natin, isa-isa siguro. Ako kasi yung iba kilala ko. Pero bago ang lahat, sige. ang isang mga gawain, naniniwala po tayo na wala itong gabay, no? Sa Panginoon natin sa langit kung wala po tayong prayer. Kahit na tayo nagrarally, kailangan pa rin nating magdasal sa ating Panginoon. Ngayon, wala yung nakatoka. Sino pa po ang gustong mag-volunteer? Sino ang gustong magdasal? Kayo po, sir. To lead the prayer po, hingin natin ang tulong ng ating Panginoon. Pagkatapos po ng prayer, yung ano po doon sa may music, national anthem po. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, kami na andito sa lugar na ito upang ihilingin sa inyo na ang isang opisyal na tulad ni Sara Duterte ay dapat pong maalis sa aming pamahalaan. Gabayan niyo kami, Panginoon, ingatan niyo kami sa aming pag-uwi. Nawa, Panginoon, dinggin niyo po ang aming panalangin na ang isang tulad ni Sara Duterte na hindi karapat-dapat sa aming pamahalaan ay ma-impeach mo sa lalong madaling panahon. Gabayan niyo kami, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay. Ngayon, National anthem. national anthem tayo. National anthem po. Pambansang awit. Yun si nanay Yun. Pero po yung ating pambansang awit, inaantay po namin.
Yan. So ngayon naman, mga kaibigan, mga kababayan ko, ang ang panimulang salita, nandito na kaya siya? Mensaheng panimula. Siya po ang National External Vice President ng Bunyog Party List. Walang iba kundi si Engineer Maria Belinda Cebalya. Alaktakan po natin. Nandito na po ba siya? Nandiyan na announcing, nandiyan na si Attorney Ricky Enzo-Recto. Sumutan mo! Oh, ayan ha. Ang daming fans si Attorney dito. Ang dami. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Hello, kumain na ba kayo? Congratulations po sa ating lahat. Nagkakaisa sa iisang hangarin. Wala tayong titingnan kung anong kulay, ano ang ating mga ideolohiya. Ang mahalaga sa atin kung ano ang makakabuti sa ating bayan. Kaya congratulations sa ating lahat at sama-sama tayo. Ituloy natin ang panindigan para sa tama. Ang mga vloggers na iba-iba ang kanilang sinuportahan nung nakaraang eleksyon at ang Bunyog Pagkakaisa Party ay may iisang layunin. Gusto natin na ituloy iproseso ng Kongreso ang inihain na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito po ang ating adhikain ngayon kasi sobra na. Huwag nating papayagan pa natin ng isang opisyal na ating inihalal. Pinagkatiwalaan natin. Ngayon ay sinisira ang ating tiwala at ayaw sagutin ang ating mga katanungan kung ano ang nangyayari sa pundo ng bayan. Papayag pa tayong ganon? Kaya po, ang solusyon, Sara Duterte! Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat! Ngayon naman, mga kababayan, ay tawagin natin walang iba kundi isang environmentalist, Bunyog Party, walang iba kundi si David Angelo D. Saglit po, nagkabaliktad yung aking ano. David D. Angelo. Yan, nandito na pala sa tabi ko. Uwi na ako, mali yung pangalan. Grabe itong rally na to, no? Kumain na ba kayo? Oo, ako hindi pa rin kumakain, nagambag pa ako. Tapos walang pagkain, mahihirap. Mahihirap yung nagrarally dito. No, walang pagkain. Pero alam niyo po mga kababayan, unang-una makakalikasang hapon po sa inyong lahat. Pagbati sa iba't ibang sektor, sa Bunyog, party list ang ating partido sa pagtakbo sa Senado. Ang Magdalo, nakasama ko yan nung nilalabanan ang tiwaling gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo. Para ngayon, nilalabanan din natin ang tiwaling nakaupo sa pwesto. Si David Angelo po, lagi palang DepEd Secretary. Si Sara Duterte ang panawagan ko na resign. Bakit? Bakit mo ilalagay sa DepEd? Wala namang alam. Diba? Ang gusto pa dapat, national security. Diba? Isa nga yung threat sa national security. Alam niyo mga kababayan, sasabihin nila, bakit si Sara Duterte lang iniimbestiga? Ang problema, may nagsabi na naagawan ng hopya. Ang sabi ng naagawan ng hopya, bakit dapat daw may courtesy ang Kongreso sa Vice Presidente? Tama po yun. Kung maayos ang paggastos ng pera ng bayan, yun po ay hindi pera ni Sara Duterte. Milyon, 11 araw. Isang beses lang withdraw mula sa bangko. Kailangan sagutin na kahit sino nakaupo sa gobyerno, pag tinanong ka,
paano mo ginastos ang pera. Hindi mo dapat minumura, hindi mo dapat inaastaan na para ikaw may-ari ng Pilipinas. Diba? Duty mo yun. It's your constitutional duty. Diba? To respect the institution, to account for the money of the people. Pera po yan ng taong bayan. Kaya, pinapasagot sa kanya, saan mo gagamitin, anong pinagamitan mo, at itong bagong hiningi mo, saan mo gagamitin. Confidential. Napakadali, confidential. Kung ako yung nandun, sabihin ko, sige po, ganito, executive session tayo, ipapakita ko lahat ng tunay na resibo, lahat ng tunay na pangalan, executive session. Walang media coverage. Napakasimple lang sagot. Ang problema, simula nung panahon pa rin ng tatay, na ang sabi, change is coming, kaso mali ang spelling, kasi is coming, na-scam tayong lahat. SDA akala ko coming. Na-scam tayong lahat. Hanggang ngayon, ini-scam tayo. Tama! Ng Vice Presidente. Bilyon-bilyon. Eh ako nga, taya ng taya sa loto dahil wala akong pera, hindi ako manalo. Diba? Ang ganda po ng ginawa na ko, napakaganda. Saludo sa kanila. May report nagsasabing may corruption. Ano ang susunod na step? Kung may corruption, may nag-file ng impeachment proceedings, bita-bita kayo doon. Kailangan, ang gawin nyo, pirmahan nyo yung impeachment kasi napatunayan ninyo eh. May hearing. Magkano po ang pondo na ibinibigay ng pera kada hearing?